Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagayang back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, sorry dahil late ang upload for yesterday. So kung updated kayo sa channel natin, kung naka-notify ako sa inyo, mapapansin nyo na walang April 11, 8 PM upload. Kaya itong video na to, mapapanood nyo to April 12 na. Diba? So, bakit? Guys, sorry. Wala akong napondo na video para bukas, ay para kahapon, April 11. Supposedly gagawa ako. Kaso, ayun nga, kung nakita nyo yung post ko sa FB page ko, wala internet. So, hindi, I don't know kung bakit walang internet, walang abiso yung Converge. So, shoutout sa Converge, lagi nyo na lang kaming laging walang internet ng walang abiso. Men, tangina. Pero anyway, ito na. Actually, before lunch, nagkaroon na ng internet. So, right now, at this moment, 2:41 PM, April 12, 2026. So, di ko alam kung anong oras ko i-upload to, pero huwag kayong mag-alala. This day, mag-upload ako ng dalawa. So, itong una, isa sa mga eliminations sa Langit Lupa, Didel vs. Kulas. Tapos, elims din ng Pedestal 5 yung re-review natin right after this. So, double time ako ngayon kasi dalawang review yung i-upload ko ngayong araw para makabawi sa inyo. Okay? So, yun. Going back, Langit Lupa, Tournament, Elims, Didel vs. Kulas. Marami nagko-comment about sa battle na to. About kay Didel. Pero, mas inuna ko yung kay Baltz. Sorry. Pero, ayun. To be honest, guys, I think kay Kulas itong battle na to. Nung nilabas yung bracket, nung nilabas yung bracket, yung poster, sabi ko, I think Kulas will advance. Pero ginulat tayo ni Didel, 'di ba? Maraming hindi nakakilala sa kanya. Ako rin, to be honest, hindi ko siya kilala, so hindi na ako magbibigay ng insights din sa battle na to. Pero tignan natin kung paano tayo ginulat ni Didel. Si Kulas kasi nare-review ko na to sa sa Motus. Tsaka champion din to ng BRC. So may bitaw talaga to si Kulas. Tsaka napapanood ko naman yung mga battles niya sa Motus, magaling rin talaga. So kaya gusto kong malaman kung gaano kalakas yung pinakita ni Didel dito at kung ano yung naging performance ni Kulas. So yun lang, hindi na ako magbibigay ng another insight sa battle. Okay, so Langit Lupa 2026, Didel vs. Kulas, game. Didel, pinili mo na si Kulas, tig 2 minuto dapat, pakinggan natin, unang banat, Grain Assault 17, Langit Lupa Tournament, Kulas. Yeah. Game! Game. Siya nga pala yung bagong tropa! Nung apo ni David! O tropa yan ni Lucas! Dalawa na silang weirdong pinagjajakulan yung bulalakaw! Ginagalaw din nila yung buwan pagkat wala na raw tong dalaw! Petis nila, kalawakan, Ginagalaw din yung buwan. Wala na daw tong dalaw. Okay. pinagjajakulan yung bulalakaw! Ginagalaw din nila yung buwan pagkat wala na raw tong dalaw. Petis nila, kalawakan, planeta, araw, hindi sila mga tipikal. Pag sinabi nga nilang ikaw ang mundo ko, literal. Ano kayo mga baliw?
Didel par, dekada ka na sa battle rap. Huminto lang saglit nung sa tuktok di makapanhik. Kundi pa tumunog pangalan ni Saint Luke, di ka lilingon pabalik umaasang. Matilaan ng apoy, sumiklab lang bilang rapper. Naging heavyweight na kasi si Lucas Noy, kaya nakikisindi ka sa lighter. Tapos ngayon magtatampo ka. Kaysa sa inyo, siya lang inaangat sa top. Kasalanan mo yan kasi tatamad-tamad, patay yung alab mo. Siya hinangad lahat. Nangarap maging San Telmo habang nakontento ka sa gaserang umaandap-andap. At wala akong pake kahit idol mo si Sak. Kaumay, pareho kayong bigo na uuwi dahil sa first round ng isa buhay. Kay Shabu yun magugulpe. Okay. Kaya, iiwanan kang warak parang wasak niyang Kawasaki. Pagsapak dyan sa bibig, doon ka lang iispit ng bloody. Habi ni Sak lahat ginapi. Pati yung magsasyabu sabay sa panran biglang sali. Lakas niyan, sir! Ano yan? Nasa running era na yung dati lang na runner? Pati, English ay minaster. Kaso walang bars, parang Sak na lobat tas low budget. At mukhang social lang yan sa delivery kasi dinadala ng accent. Pero kahit mag-pure English ka sa pagtugon, parang sa test mic lang pabibo. Di namin kailangan ng English mo sa Luzon. May insight kami rito. English ka sa pagtugon, parang sa test mic lang pabibo. Di namin kailangan ng English mo sa Luzon. May insight kami rito. Kaya, click bang! Wala akong masyadong mailine Mac. Paray pang dis. Mostly kasi ng battle niya pinaghalong Bisaya at Ingles. Bisanglish! Pero fuck! Language barrier! Ako ang balakid na magpipigil sa'yo, kaya makikitil ka o atake left, right, middle, masisiil na to! At makikita nyo tong didil na nagdidelikado! Didelikado. Time? Okay. Napahaba, no? Napahaba yung isang angulo, no? Yung about ginagaya kay Sak. Okay. Yun yung una na mapansin ko. Sa oras, wala namang problema. I think sakto naman yun. Pangalawa, medyo hindi ko ma-feel yung mga atake ni Kulas. Feeling ko kulang, feeling ko indirect. 'Di ba? Parang ganun siya. Although maganda yung mga linya niya, yung mga statements niya, yung mga mensahe niya. Pero sa tingin ko hindi siya ganun ka direct para kay Didel. Although may mga wordplay, may mga nameplay. Oo, okay yun, direct yun, tumatama yun. Pero yung ibang mga angulo niya, sa tingin ko hindi siya ganun ka direkta eh. So pwede niyang sabihin yun sa ibang MC. So sa tingin ko hindi ganun kabigat din yung mga napili ni Nicolas na angulo dito. Performance, aggression, okay. 'Di ba? Yung delivery ni Nicolas, yung pagiging aggressive niya sa battle, okay yun. Naumpisahan niya ng ganong kalakas na aggression. Okay yun. Yun yung kailangan tapatan ni Didel. Pero in terms of written, sa tingin ko doon nagkakaroon ng kapos eh. Kapos sa direct punches, kapos sa haymakers, kapos eh. Maraming kapos na atake. Hindi rin siya ganun kabigat. Although sabihin natin sige tumatama, pero I think hindi ganun ka direct. Ganun ko siya na feel. Kaya nakita nyo, 'di ba? Pinanood ko lang siya ng straight. 'Di ba? So, ayun, may halo naman, well-rounded naman, may bars, may nameplay, may wordplay, merong may jokes, may comedy. Pero still ang missing piece doon sa obra ni Nicolas yung direct na punto. Yun lang. So, Didel, pakinggan natin. Mas maintindihan nyo for sure if may makita tayong kakaiba dun sa round 1 ni Didel. Pero pakinggan natin. Yo! Konting ribat.
Inamin na niya na di niya gets ang mga Bisaya, so sa akin siya titihaya. Paano mo nakuha yung angle na yun kung di mo naiintindihan ang mga linya kong Bisaya? Tapos, putang ina, taktika ng mga mahihinang uri, basta nagtatagalog, iko-quote si Rizal. Kung bobo ka, bobo mo no, kung nag-research ka ng konti, malalaman mo na yung taga-ilog na bayani ay multilingual. Pero sige, may gabi i-flip top. Yeah. Ako nga pala si Didel Rep and CDOC. Di nyo ba kilala, but after tonight, I'll make sure your city knows me. Langit lupa tournament, shit, I kill him softly. Mapa kids, oh silly, oh jeez, oh please. Starting from the bottom, no issue, cause ang biggest problem nyo ay prom D. Unang nosebleed, kulas ng Biggest problem nyo is, ayos yun. problem nyo ay please, oh please. Starting from the bottom, no issue, cause ang biggest problem nyo ay prom D. Unang nosebleed, kulas ng Bataan Rap Conquer. Bataan Rap Conquer. Aba pare Osam, liga na hawak ni Sir Deo, yung MC na kilala nyo sa rason na very, very wholesome. Well, I rep Trono sa oro, yeah, the gold one. Come out swinging like Ali and Foreman. Boss, puri ma cold one, dahil di sasapat ang kulas. Dapat sinama mo si Rene at Foreman. Okay. Kasi di ka import. Rene at Foreman, sa mga nakakaintindi or nakagets nun, malupiton. Diba? Malupiton, sila Joel. Come out swinging like Ali and Foreman. Boss, puri ma cold one, dahil di sasapat ang kulas. Dapat sinama mo si Rene at Foreman. Kasi di ka important at di ka malupit. Kaya konting jabs lang muna with them loose hips. But if feeling bruised ko ang kampiyon ng BRC, just know we getting bruised quick. Cause I ain't someone you wanna dose with. I'll give you them ghost lips. Cause you a bitch writer and the proof is, ang init ni Kulas spark lang habang sa akin pang Vesuvius. Kasi paano ba tong... di niya alam ka. Vesuvius. Kasi paano ba tong Dufus na kampiyon? Man, I checked his win and losses. Ang judging ng mga battle niya parang komedyanteng doktor. Laugh trip ang prognosis. Pinili ko si Kulas kasi malakas ang boses. Judging na to longest. Bitch, I'm only giving out roses to Enigma and Vic Soto, mga totoong malalakas na bosses. Oh! So bitch, better be cautious. Kasi kung volume lang pala ang limit ng iyong artistry, para kang audio recording na distorted ang playback. Kasi basag ka instantly. But I guess walang remedy sa pagiging lesser entity with no ability, so see. Kung decibel lang ang lakas ni Jezebel, then I'll bring him serenity. And most probably, same ang sentiments ng liga na yung nire-represent. Tanginang pambato to, ang win rate sa outer leagues, 30%. Bitch, 4 years ka nang sumisingit sa motos but never ka naging relevant. Numbers do not lie, and it's 11 battles over 4 years but not once ka naging main event. Cause you are fucking incompetent. Never ka naging main event because you are fucking incompetent. Kaya nung March 7, pumunta to ng Rap Lines, bumatel. At doon siya minaltrato. Tapos last year, dumayo ng malayo, papunta Pulo, just to, once again, spoiler alert, magpatalo. Abagago, kahit nalibutin mo lahat ng ligat entablado, mag-joyride sa aeroplano, para kang DDS na pinikitaan ng credible source, wala ring magbabago. Kaya baon tong tarantado. Galing. Kaya baon tong tarantado ko sa spray beams at fakings who daydreams. Just accept the fact na talunan ka while hurdles are my favorite plaything. And for the record, kahit i-reset ang record, you getting served with impeccable plating. Dahil pag nilampasok kita ngayon, that's the only time you're ever gonna wipe the slate clean. Cause I mean business. Cause I mean business. Oo, ang Galing to. tanging mission na i-upset ang prediction ng online profits. Oo, boss, maliit ang Mindanao market, but I'll prove na ako ang priority na target. Kaya si Kulas, ginawa ko ng Uzarugami. Huwag nyo na hanapin to sa bracket. Woohoo! Kaya si Kulas, ginawa ko ng Uzarugami. Huwag nyo nang hanapin to sa bracket. Parang Fluvert Floyd na -5. Motherfucker, there is only one threat, and that's me! Tang ina. Ayun. Written stall, pucha. Yun yung yun yung sinasabi ko sa inyong wala dun sa round 1 ni Kulas. Yun, mas maintindihan nyo na. Grabe yung haymakers after haymakers ni Didel. Diba? Parang kada 4 bars niya, pucha, may haymaker doon. Tapos palit ulit kada
fourth line, may punchline na alam mo yun, mapapahiyaw ka talaga sa tindi, sa lakas at mararamdaman mo rin yung impact eh. Yun naman yung wala kay Kulas, kabaligtaran yun. Kung ano yung performance Didel, yun naman yung kabaligtaran ng kay Kulas. Diba? Ang ganda nung ano, no? Kulang tong Kulas. Sana sinama mo si Rene at Foreman. Tapos, malakas yung boses, no? Vic Soto, Enigma. Ang ganda nun. Diba? Astig na nameplay yun, na wordplay yun. Ang dami pa. Diba? Tapos, yung taglish niya, malasak, no? So, para sa akin, malasak maestro siya mag-perform. Nung kalakasan ni Sak. Ganun eh. Ganun ko siya nakikita. Ganun ko siya napapanood. Haymakers after haymakers after haymakers eh. Diba? Tayo ng lupit nun. Tayo ng palakpak dun, men. Sobrang tindi nun. At, yun, makikita natin, may konting choke. Pero I think yung napondo ni Didel na puntos talaga, malaki na talaga. And even, mag-choke siya doon, kahit maputol nga yun eh. To be honest, kahit maputol yung round doon ni Didel, sa tingin ko, sa kanya pa rin yun eh. Pero yun, after niya mag-choke, nakabawi siya. Kahit alanganin yung pwesto ng choke niya, sa tingin ko nakabawi siya. Na-spit naman niya ulit ng maayos yung mga remaining lines niya, and yun, meron pa ring mga haymakers doon. Yun, hindi ko na rin iisa-isahin, hindi ko na isa-isahin yung mga lines na tumatak talaga. Alam nyo naman eh, nakita nyo naman kung gaano kalakas yun, kung gaano kabigat yung mga binitawan niya. At ang concern ko kanina kay Kulas, hindi ganun ka-direkta. Pero yung kay Didel, putya, direkta yun. Hinimay niya si Kulas kung saan nanggaling, sino yung boss doon, BRC, Cerdeo, kung nakilala si Cerdeo sa ganito, sa ganyan, 'di ba? So, ayun, sa tingin ko malinaw, Didel 'yon. 10-7 guys in favor of Didel, and even kinount ko yung choke niya. Pero sabi ko nga sa inyo, even mag-choke siya, I think Didel pa rin 'yon. So, ayun. Nagsuko yung round ni Didel na napabilib niya ako doon. Ang ganda ng performance, malasak, ang linis. And haymakers after haymakers, at ayun naman yung wala kay Kulas. Okay, so chance ni Kulas mabawi. Tignan natin. Tanga! Joke lang na hindi ako marunong umintindihan ng Bisaya, kaya di mo ako mabubuwag. Sabi ni 30, magribat lang daw ako sa'yo ng bahog bilat imong uyab. Round 2 game! Nagpangalan ng Didel. Para daw pamatay. Parang baril kalibre. Yun ay inisip kong maigi. Unang basa lang pala ng Bisaya sa Didel. Didle! Hoy, Didle! Diba tunay na meaning ng Didel ay cheat? Pero bakit di ka witty mang trick? Scheme mo ang weak, generic mag-spit. Samantalang aking pagka-trickster, parang fixer kay mafe-finish na click. Ito'y balitang panghalip, barilang kalakip, dali niyang nahagip ng tinggang kapalit. Di ko po sinasadyang makil ka at sa halip. Ito'y pamamalimos lamang ng badyaw sa oripot, mali ng kalabit. Ano daw? Oripot po sinasadyang makil ka at sa halip. Ito'y pamamalimos lamang ng badyaw sa oripot, mali ng kalabit. Okay. Pangalan ng tournament niyo sa Oro? Koronasyon! Koronasyon! Tunog Kabadingan! Okay. Bagay, lugar nyo naman nang nagsasabing puro kayo kabaklaan kasi nga, Cagayan! Wordplay! Pre! Pero nag-champion ka dun sa pang. 4 na beses na pagsalang na ang judging 3-2. Napaka-wex dude, bubo niya. Ang masakit pa doon, di niya nabuhok na kuwang boto yung kay Sendlong at Pukoda. 3 bumoto sa'yo. Nag-iinom lang sa venue. Na yung Focus DC, sa Pulutan BC. Tunay nga nagkalutuan lang nung finals nyo kasi mga judges nyo, tipsy! Ooh. Doon umugong yung laban, ang layo ng narating. Literal ba namang umingay yung battle sa mga nag-cheaters na lasing? Chill lang kasi pag may event, tamang flip-top beer lang.
enjoyin yung laban. Di yung sasagad kayo tapos maoy naman. At tandaan mong wag na wag kang magbabaon ng gold label kung ayaw mong maban. Uy! Gold label, Well. maban. Change topic, galit Arik. Gago. Mga MC nyo, Gets nyo yan guys, gets nyo. Yung kanta ni Apex, Tuldok. Yun. Kung di nyo pa napapakinggan, imposible hindi nyo pa napakinggan. Diba? Alam nyo yun. label, maban. Change topic, galit Arik. Mga MC nyo, wala nang laman yung utak, nagmamalalim pa. Hollow Earth. Yung mga battle parang Yung malalim reaction pa, video Hollow ni Earth. Bia, Yeah. yung views, 308. Hello Earth 308. Tangina. Kasi mistulang magkakamag-anak sa lupa yung laban, ayaw nyong i-share. At tandaan mo dito, Gago. Hindi kulit eh, no? Sinasadya niya ba yun na hindi hindi nagra-rhyme? yung reaction video ni BR, yung views, 308. Ulit. Topic, galit Arik. Mga MC nyo, wala nang laman yung utak, nagmamalalim pa. Hollow Earth. Yung mga battle parang reaction video ni BR, yung views, 308. Hindi nagra-rhyme eh. Alam mo, setup ba to? Kasi mistulang magkakamag-anak sa lupa yung laban, ayaw nyong i-share. At tandaan mo Didel, wala kaming respeto sa mga liga na 1K followers. Ano, sir? Gago. BRC, Bundok Benyo, Tagpiero? Wala nga kasing pambayad pag sisingilin. Hindi pala. Tsaka okay nang kapusin sa budget, basta yung bara, di titipirin. Ano pa? Organizer namin si Deo. Bating. Wala. Bayot. Pisot. Eh baka di ka manalo doon sa paramihan ng iniyot. Real talk. Ano pa? Bisaya. Nag-aantay ka ng saging? Ulol, di ko pa kakainin mga unggoy sa net na inggit, umaasang mas marunong pa kay Enigma. Kesyo di napili yung idol yung higit, manggigipit, igigit, representante ng liga. Passion sa pagsulat, Tangina, ang ganda na ang ganda na. Hindi na pili yung idol yung ano yan. Ka ng saging? Ang ganda na ito. Part na to. Ulol, di ko pa kakainin mga unggoy sa net na inggit, umaasang mas marunong pa kay Enigma. Kesyo di napili yung idol Eto. yung higit, manggigipit, igigit, representante ng liga. Ganda nun. Maganda yung linya na yun. Kasi, nung nilabas yung Langit Lupa at in-explain na, yun nga, galing nga sa iba't ibang liga sa buong Pilipinas. Maraming nag-question bakit sa ganitong liga si ganito? Bakit sa ganitong liga si ganito? Hindi naman champion yan. Bakit siya? Mga ganun, mga naririnig akong yung mga naririnig, may mga nababasa akong ganung mga komento. 'Di ba? Hindi na ako magbibigay hindi na ako magda-drop, no? Hindi na ako magda-drop ng anong liga, kung sino dapat, 'di ba? Pero marami. Kung napanood niyo kung napanood niyo yung laban nila Jabo at Boys Lot. Ayun, siya doon, nagsabi si Jabo doon ng mga pangalan ng MC sa underground. At ayun, isa rin ako sa tingin ko agree doon sa mga sinabi ni Jabo, 'di ba? So ayun, yun yung mga sasabihin nating big names na sabihin nating sila sila yung binabanggit ni Jabo na big names na pwede dito sa Langit Lupa, 'di ba? So yun lang naman. Kaya maganda yung linya na to. Passion sa Ulol, di ko pa kakainin mga unggoy sa net na inggit, umaasang mas marunong pa kay Enigma. Kesyo di napili yung idol yung higit, manggigipit, igigit, representante ng liga. Passion sa pagsulat, i-discredit, teka yan na yung malina. Huwag kayong magsarado ng pag-iisip sa gusto nyo lang makita. Okay. Ngayon, Punto balik yun. sa topic kung bakit kailangan tuldukan tong naghahangad ng tuktok subalit haring araw sa tasang nais pa kami West. Babaong ko muna sa lupa bago iakyat sa langit. Okay. Mas agresibo, mas malakas, mas may momentum, basta mas malakas yung
mas malakas yung performance ni Kulas dito. Mas direct na siya compare sa round 1. Ramdam ko na yung aggression, walang problema. 1 and 2, ramdam ko yung aggression ni Didel, ay ni Kulas. Okay? Pero sa mga yung content, mas nagustuhan ko rin kasi mas may punto, mas direkta. Sa round 1 kasi medyo bumabalik ko eh. Sabi ko nga, 'di ba, pwede niyang spit yun sa iba na hindi ko ma-feel na para kay Didel yung mga bara niya. So hindi ko ma-feel yung round 1 ni Kulas na ganun eh. Kaya medyo mababa yung binigay ko na score doon. Kasi yun nga, medyo hindi direct, hindi ganun kabibigat. So ganun yung ganun yung atake niya sa akin. Pero sa round 2, mas malakas. Siguro dahil hinaluan ni Kulas ng entertainment, ng comedy. Siguro sa tingin ko, isa rin yun sa mga rason. Pero ayun, overall, in terms of returns at content ng round 2, sa tingin ko, mas malakas tong round 2 compared dun sa round 1. Kaya, ayun. Tingnan natin yung papakita ni Didel dito. So, ayun. Tingnan natin. Kailangan niya ma-maintain yung round 1 performance niya. Game. Ay, balon! Inaanggulo niya yung judging ng finals ko, pero ito ang best twist. Oo, di talaga ako iboboto ni Zenlook in Fukuda. Di yun marunong mag-English. Ba't ano yun? Bisaya. Anggol na mga ganito, ang daling sabihin. Kung ayaw mo sa Bisaya, bakit last year nagbakasyon kas kamigin? Ano yan? Tapos, probinsya kami. Probinsya din kayo. Tinignan ko sa Google Maps, Jayco namin, 4 sa inyo, 3. Yo. Bago ko simulan ng round 2, Boss Arik, I'd like to thank you in person, Sa dinami-dami ng deserving sa Mindanao, ako'y naging choice mo na din. Na-employ na sa scene, burst at the seams, pagkat maririnig na rin ng tao ang voice ko at schemes. And I know that you believe in me, dahil ang unang bigay mo sa akin, si Poison 13. Or should I say 14? O 12? Basta! Inferior clone kagagi, ang datingan parang Marco Lacson nung depressed but hindi happy. Pinagtagpi-tagpi na estilo kanyang hobby. Ang labo tuloy ng mga linya na hinabi. What the fuck did you expect? Finotocopy mo ang photocopy. Kasi Poison, GL, Cripply, Lipcram at etc. Pinaghalo-halo niya ang seeds, hoping na kay Mera ang mabreed, pero ang nabuo, boom, human centipede. So Tangina mo. Centipede is nuisance, so I ain't showed nothing new since 2K23. Isang copycat ng copycat, grabe Brad. Yeah, you're too pussy for me. Sa sobrang pag-idolize niya ka Poison, pati hometown ginaya. Kaya kung feeling Poison sa underground, piece of cake parang kasava. Cause this is karma. Kasi feeling GL din tong kawatan. Tanggal ang balaklava, hindi lang to simpleng hot seat. I'm making you cadaver diving on lava. Kasi diba, ang timeline concept ni GL sa GL versus Sayad ginamit mo sa finals niyo, men. Hindi ba lang konti kasi ang time manipulation niya gamit daw Infinity Gauntlet. Pero same lang ang content. Round 1, 2, and 3 pass. Present, future ng opponent. Kaya si Kulas naging reverse Nikola Tesla para lang magkalinya. Nagnakaw ka sa current. At obligatory pang sasabihin ka na battle. Di ko ginagaya si GL. Pero naka-train of thought ang rason. Nakakahon ka sa bagong meta na according sa comment section pambaon. Taon-taon pa talon-talon ang estilo base kung sino ang kampiyon. Paano yan? Tinalo ni Poison si GL, so sino ka ngayon? Pero sige, magpakamokojin ka lang. Cause me, I'm on a different gaming system. Fuck Tekken, ang gusto kong laro, Street Fighter. Doon tayo sa kalsada magdikdikan. Ito ay aking season, elimination. Ito ay aking season, domination ang waking reason. Eliminate ang feeling decent. Eliminate ang teka, nag-i-input lang ng combo para mag-Akuma Raging Demon. Woo! Yeah! Gets nyo ba yun, guys? Tangina sa mga naglalaro ng Street Fighter or sabihin natin Marvel vs. Capcom, maiintindihan nyo yun yung sinasabi niya. Yung Akuma, 'di ba? Yeah. Solid. Teka, nag-i-input lang ng combo para elimination. Cause me, I'm on a different gaming system. Fuck Tekken, ang gusto kong laro, Street Fighter. Doon tayo sa kalsada magdikdikan. Ito ay aking season, elimination. Ito ay aking season, domination ang waking reason. Eliminate ang feeling decent.
Eliminate ang teka, nag-i-input lang ng combo para mag-Akuma Raging Demon. Galing, no? Galing. Nag-i-input ng combo para sa Akuma. Yeah, shit. Tangina, solid nun. Akuma Raging Demon cause they can heal him but di maghihilom ang mga sugat, that's for damn sure. Ang estilo ko may Hansel Cabo na texture. Hansel Cabo. Well, galing sa maestro ang initial na Yeah. lectures, pero iniba ang kagat para mas fit parang dentures. So you could say Galing. parang dentures. So you could say na kaysa kang blueprint pero ginawa kong 9/11 ng Kulit, no? Sabi ko kanina, malasak yung performance niya. Ngayon, sinasabi na niya mismo sa linya niya, nakapasok sa linya niya na malasak. Okay, so ine-embrace na niya na talaga na kaysa kakuhabe. Ganun. dentures, pero iniba ang kagat para mas fit parang dentures. So you could say na parang dentures. So you could say na kaysa kang blueprint pero ginawa kong 9/11 ng architecture. Pero mga obscure na rapper, ganun naman yata talaga. Sa estilo pasabit-sabit, pwede halin tulad sa kalsadang may sanga, kaliwa o kanan, paano imamarket, lirisismo o antics, agresibo o upbeat, ang importante Galing, daw, no? timely ang arrival. Ikaw, bahala ka sa buhay mo, basta itong ruta ko, gamit estilo ko, diretso na to finals. Galing, gago. Iba. Ganun pa rin yung... Although, sige. Okay. Mas lumakas yung performance ni Kulas. 'Di ba? Mas lumakas yun. Nakita naman natin yung... kung paano niya kinonekta na sa kalaban niya kay Didel, yung mga verses niya. Kumokonekta na 'di ba? Unlike sa round 1 na medyo flat, naka 4 bar set na halata mo yung haba talaga ng round kasi nga hindi nga kumokonekta. Unlike sa round 2, I think after 4 bars may kumokonekta, tsaka may mga times din na ayun, yung may comedy sa round 2 niyan may comedy may comedy line siya. Kaya siguro sabihin natin mas talaga, mas kumonekta. Pero yung Didel hindi humina. 'Di ba? Hindi siya nag-choke, hindi nawala, mas lumakas pa nga ata eh. 'Di ba? Consistent na approach, consistent na retense, consistent na atake. 1 and 2, I think it was identical. 'Di ba? 1 and 2 parehas na parehas yung parehas yung atake, yung ganda ng sulat, yung content. 'Di ba? Yung haymakers after haymakers, pucha. Solid, man. So I think Didel first 2 rounds sa kanya yun, malinaw. Props kay Kulas sa round 2, lumakas yun, men, tol. Hindi sa din-discredit ko, pero sabi ko nga kanina bago tayo mag-start, I think Kulas will advance. 'Di ba? Pero I think dito sa first 2 rounds pa lang kay Didel na to. So yun, 8 points for Kulas sa round 2. So that's 20-15. 5 points. May round 3 pa. Pakinggan natin. Hindi ako si Poison paglilinaw lang. Hindi ako babaero. As in. At di ko rin ginagaya si GL. Mas malutong ako magmura. Tangina mo, yun ba yung mahirap intindihin? Kung may pagkakatulad kami ni GL, yun yung pagiging virgin. Tsaka narinig nyo kanina, sabi niya, anggol. Oh. Anggol. Tangina mo, didol. Di ka talaga mananalo sa battle. Umuwi ka na lang sa inyo, patira ka ulit sa puwet sa imong angkol. Tawag doon, rebattle. Game round 3, game! Sa di po nakakaalam, kabatch niya talaga sa CDO, si Fukuda. Yung pinalo ng durian. Kaya butas marami. Mukhang sa gera nga dumaan. Pader sa Marawi. Oo! Kasabayang tumugma, kasama niya pang tumungga, kaso naiwan tong syunga. Naging uprising killer na yun, tas ikaw fan na lang ng Fukuda. Di ba yun yung batas na Mindanao?
Tapos si Sendlok yung Parparot San Telmo, yung unang supremo naging Caviteño, si Craig Aladeo, humihigom na Unang lakas supremo. spiritual! Mga weirdo! O basta CDO, weirdo! Paano mga OA, sample? Ang oro ay ginto, tas yung isdang oro daw sa ilalim ng dagat lumalamon. Dinedescribe nila na parang kraken, goldfish lang pala yun. Ba't ganon? Ano yung bayawak sa inyo, dragon? Mga OA, kesyo barilan sa amin, sa Didas sir, sa kanila reality sa Maisan, armas namin jail blaster, sa kanila RPG at machine gun. Dito na yang pananakot, parang Duterte lang na makamasa. Kaya isa ka lang sa mga umaasta na alpa na yung milk tea na kamatcha. Kasi panggagago mo ay peke mga taong aklas. Unggoy po tapete pang Facebook mang bash. Kongreso ka sa lente, tinura mo walang klas. At binanggit ko na Duterte para siguradong may bars. Gusto mong umani ng respeto? Baguhin pa mamalakad. Sa Mindanao tumakbo ka, maging payapang namumuno para sa ngay mangopia. Pasa armas, idiyan ng gera, takpa mo ng tolda. Dahil di nagbubungan ng prutas pag ang tanim mo, bomba! Nag-pause. Alam mo, salamat na bitin yung bomba. O yan si Tropa! Nagpapakademonyo sa rap. Bisayang apok. Devil na konyo. Sa lahat ng demonyo, ikaw lang dikondo. Sakto! Ako ay Nico rin, kaya pipikunin tong apok featuring. Mga nagtitigas-tigas ang Apok, galing basagin okay. ng ego, parang tinabig lang yung figurine. Kaya ngayon, pira-pirasok ang pupulutin sa lapag yan ng aking nabanaag. Kaya anong didel, baka brittle, sa dali mo lang mabasag. Ano Brad? Gusto mo ng tunay na kasamaan? Doon sa amin si Deo, puro kabaklaan. Si JD Batakan, si Poison Babaero, si Tipsy D sugal naman. Karagatan sa amin, puro apoy. Sigurado ka na mapapaso. Sobrang init yung sa talas namin, nagpapalamig na sa Colorado. Okay. Okay. Kaya gago! Yan dibil-dibil niyong imahe, akin na at wawakasan. Walang demonyo sa impyerno, Didel. Lahat nasa Bataan. Ah. Last na. Ah. Alam mo na. Las! Oo! Ako si Kulas! Tropa ako si Rene! Kaya, ibang construction na to! Kami naggawa ng pyramid, kaya perfecto ang gulo! Kaya pag tinalo ko to, wala nang karir na babalikan sa oro yan! Ako manalo o matalo, mahal ako ni Foreman! Ay. Huling banat, pakinggan natin! Okay. I think yung nakuha hati Nakuha ng round 3 Nicolas yung mga mahabang setup dun sa round 1. Nakuha din ng round 3 Nicolas yung mga punchlines ng round 2 niya. Pero hindi ko masasabing haymakers yun. Di ba? Mga suntok lang. Mga jab lang. Pero yung mga haymakers na sinasabi ko, I think, nasa round 2. Pero hindi siya totally, di ba? Kasi, hindi siya totally mga mabibigat na nabara kasi more on comedy yung round 2 ni Nicolas Pero pagdating sa round 3 kasi, more on technicals. Pero may mga mixture pa rin ng comedy. Kaya, kaya medyo complicated kasi na-feel ko yung round 1 doon sa round 3 niya. Na-feel ko rin yung round 2. So, halo Mix emotions siya. Siya. Di mo alam kung matatawa ka or technical or I don't know di ba? Pero, isa lang yung masasabi ko, consistent yung atake ni Nicolas. Tapos, yun, yung Rene Foreman, meron ding may linya din siya doon. Ang hirap ng round 3. Pero ito, para mas mabilis na lang na maintindihan ng lahat, yung round 3 Nicolas, same dun sa
round 2 niya. Ganun na lang. Slow start, katulad nung round 1 na slow start kasi actually hindi niya talaga makuha yung momentum sa round 1 eh. Kaya 7 points yung binigay ko doon. Pero pagdating kasi sa round 2, nakuha niya naman yung momentum kahit papaano at nagkaroon ng mga comedy lines kaya dumirekta at yun nga, kumonekta. Sa round 3, slow start si Kulas. Medyo na sa early part ng round 1 niya. Sa early part ng round 3 niya. Round 1 yung na-feel ko. Pero pagdating second half, doon na nagkaroon ng mga mixture din ng elements. May jokes din doon, 'di ba? Kumokonekta rin. Pero more on technicals kasi yung kay Kulas eh. And sa tingin ko, yung technicals niya doon, yung angulo at mga punto niya, doon nagkakaroon ng complication. Kasi hindi siya ganoon kabibigat. Nagets nyo? Sana nagets nyo yung ganung himay ko. Pero sa tingin ko, that's the best description para dun sa all 3 rounds ni Kulas. Okay, so Didel, pakinggan natin. Ang paboritong pahaging Nicolas, dapat lyricismo lang. Pakita ka ng bago, okay. On a conceptual level, I agree because as MCs, we should go slay wilder than Deontay. Di lang dapat roleplay. We should embody literary excellence all day. Let the thoughts spray. Ang issue ko lang, ombre, sinabi mo lahat ng yun habang naka-Naruto cosplay. Tangina ang OA, what a mystery that brain is in my view. Lyricismo lang, tapos nagpa-props ng mga pictures, Allen Wrench at Allen Screw. Magpakita ka ng bago, tapos ang references limitado sa anime at MCU. So don't tell me the truth. Sino pinaka-hipokritong MC if not you? Pero sige, stay in your groove. Mag-reference ka lang ng Marvel. Cause me, I'll spit fire and I'll seek higher thoughts pagkat comics lang panlaban ng comic relief na Rick Reimer. And I don't give a fuck kung may Infinity Gauntlet ka, may 5 fingers of steel, si Big L, the Big Styler. At kung ikaw si Dr. Doom, ako si MF Doom na may bit-bit na meat grinder. Cause you's a bitch. Grabe yung ano, no? Again, you's a bitch writer na pinag-wordplay ang Kulas sa cool ass. Like, what the fuck did you mean? Tapos next, Poison 13, baka Poison 6, 7, cause you're just a fucking meme. Gay-ass lyricism, manang-mana kay Deo si Patring, kaya pag suntok sa mukha, mag-iiba ang ilong ng bading, parang si Stel ng SB19. Yes, yeah. Gago. I don't wanna be mean. Pero masyado tong desperado. Kita nyo, masyadong desperado. At sa isang battle, nag-Japanese siya, bro. Daijobu, Daijobobong bano! Boss Arik, wag to, dahil ang Mokujin kung lumapit, abo! Ang gusto kong makalaban na Japanese na sa kabilang bracket na Jabo! Yeah! Tangina. Naku po! Kaya ngayon huwag kang aatras, abante amigo. Pakitaan mo ako ngayon ng purong lyricismo. Because as of now, para kang kamote rider na bibili ng motor tapos walang pang-renew ng rehistro. Oo mismo, pagkat ng kalibre ni Dudong, di pwede sa matindi ang dunong. Sa kakasindi ng 2 joints, ayun, ginagaslight ang sarili niyang delusion. Sana matauhan ka, kasi kung hindi, ka makukuha magre-reset ng neuron. Higa to sa futon, because if sleep is the cousin of death, a-attend ka sa family reunion. Yun! Lyrics lang pero pamatay dahil instincts ay ultraviolet. Lakas. I cause damage na dikita ng mata pagkat mga pasa ay ultraviolet. This dude is Baphomet with a southpaw left. I swing at ops on sight like Montague in Capulets. We are Galing. opposite cause I'm ahead while your head's coming off like Django Fett, Kraken, Chaposet, Spotify sa cassette, Big Brain laban Hydrocep. Triple wannabe, shit stain pang kubet, tang inang brick game habang building blocks ko pang nanotech. Kaya Kulas, huwag ka masyadong makulit. Open pa naman ang tryouts until March 31. Try ka ulit. Cause boss, that ain't even the half of it. Kaya masyadong ginalingan kasi gustong ma-regular. Just know that if you want lyricism, I always go for the jugular. Rhyme schemes, multis, wordplays, on par with dudes on the league who's very popular. In other words, I got no room for improvement. So saan ka lulugar? Lahos! Tangina, lakas. Tangina, hindi na natin kailangan bigyan ng mahabang explanation yun, battle na yun, men. So, shoutout sa mga nag-request ng Didel versus Kulas. Men,
Thank you sa inyo. Binigyan nyo ako ng isa pang MC na kailangang abangan or dapat abangan. Shout kay Didel, man. All 3 rounds, perfect. Sobrang linis, sobrang consistent. Haymakers after haymakers after haymakers, man. Room shaker pa nga yung iba eh. Kay Kulas, I think, nagkulang lang ng konti. Or sabihin na natin masyadong malakas si Didel para sa kanya. 'Di ba? Labanan ng dalawang kampiyon, 'di ba? Pero I think mas napanindigan ni Didel yung titulo niya. Kay Kulas naman hindi ko dinidiscredit. Sa tingin ko nga masyado lang malakas si Didel para kay Kulas. Ang maganda yung sulat ni Kulas. Medyo nagkakaroon lang ng problema sa effectivity kasi hindi siya ganoon ka-effective kay Didel eh. Sa creativity rin, medyo hinanapan ko ng creativity si Kulas kung paano niya atakin si Didel kasi yun nga, most of us hindi kilala si Didel. So kailangan niya talagang maging creative para kumonekta yung mga bara niya sa crowd, sa amin, nanonood. Pero I think hindi naging ganun eh. Tignan mo yung performance ni Didel, ang creative, 'di ba? Na pupuntos niya si Kulas sa iba't ibang paraan. 'Di ba? So ganun eh. Yun yung I think kailangan ni Kulas sa mga susunod na battles niya. So yan, all 3 rounds, man, Didel yun. 30 points for Didel. And kay Kulas naman, I think 7-8-8 and that's 23. 30-23, ang layo ng agwat. All 3 rounds, Didel ako dito. Result 17. Una laban na gabi, mag-iayos pang beses para kay Didel at kay Kulas. At mag-iayos pang beses kung nagustuhan niya yung laban. Yeah. Solid parehas. Pero ang boto ng Hurado, 5-0. 5-0. Advancing sa Langit Lupa Tournament, mag-iayos tayo lahat para kay Didel. Shoutout lang kay Ram Jeremy Cho Green. Thank you. Shoutouts lang ang tapos Atom ngayon Aranara and din sa kaibigan ko si Birex. Yun lang. Last. Atom ngayon magbabasa ako. Yo, so yung binoto ko all 3 rounds kita naman Didel. Although props sa comedy ni Kulas, pero punch per punch at saka yung mga parang tumatak sa akin, halos narinig ko lahat kay Didel. So all 3 rounds kay Didel. Dito nagbabasa na ako. So yun, boto ko. Ayun, sinyo all 3 rounds binoto ko si Didel. Tingin ko lamang siya sa halos sa lahat kahit sa rebat, mas lamang siya. Medyo naguguluhan lang ako kay Kulas. Meron siya mga linya na ang lakas ng first line, tapos naiiwan yung pinaka-punchline niya. So sana maayos niya yun. At ayun, 3-0 para kay Didel. Congrats! Yun na, Calix. 1-3 binigay ko kay Didel. 2 tie. Feeling ko pumupuntos naman si Kulas pero sa quality parang lamang talaga si Didel. So may yung round 2 lamang pa ng punchline si Kulas. Pero yun, sa quality Didel talaga. So 1-3 Didel, 2 Kulas. Yun. Si Didel, Kulas round 1, mas trip ko lang yung performance siguro. Tsaka mas malinis yung bagsak ng mga punchline. Pero round 2 and 3, performance yung mga suntok. Tsaka yung mga angulo rin kay Didel na. Ayun, Langit Lupa, boss. So J-King, binoto ko si Didel. Nung round 1, kalaway Kulas na yun. Pero nung nag-round si Didel, mas lumamang siya. Round 2, round 3, ayun, binigay ko din kay Didel. Pero malakas din si Kulas, magkaiba lang sila ng style. Yeah. Alam mo na, hindi balanse yung style nila kasi, yun nga, sa laban nila na yun, mas umangat yung style ni Yes, Didel. Agree naman. So, maganda rin yung explanation ni J. King. Simple lang pero may punto, no? Na magkaiba ng style, no? Or sabihin natin, may similarity sa ibang angulo, sa ibang kategory, pero hindi siya balanse eh, 'di ba? Mas nangibabaw talaga yung style ni Didel doon, 'di ba? Pwede naman pwedeng mangibabaw yung estilo ni Nicolas, pero I think hindi kay Didel sa iba. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na siguro kung hindi si Didel yung kalaban ni Nicolas dito, baka siya yung nag-advance, 'di ba? So yun lang, ang ganda ng battle po siya, nagustuhan ko yun. So ngayon, balik tayo ng pedestal. Marami rin akong gustong panoorin pa dito sa pedestal. Eliminations nila, diba? So yun, kita-kits tayo doon. Mapapanood nyo rin mamayang gabi. Okay? Pero ngayon, itong battle na to, i-upload ko na to, I think 5 PM.
Ayun lang. Bawi ako sa inyo, dalawang upload ngayong gabi. So, yun. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.